has a purpose for our being here on earth. In His image we're created to express His rule on earth. But man fell to Satan's tempting, thus God's goal was hid from view. Still our God will have His kingdom, for His Son will see it. Amen. Magandang umaga sa lahat. Brother Ronald, kamusta ka Amen, naman? Brother Tobin. At nandito na naman tayo sa panibagong umaga. May panibagong paksa na naman tayo. At salamat sa mga taga-subaybay na masugid na patuloy na nag-aabang sa programa natin sa pang-umagang pag-iibanghelyo. Kamusta ka naman, Brother Ronald? At maulan pa rin. Laging umuulan sa kapanahonan na ito. Amen. Amen. Oo nga, Brother Sulvin. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-ulan sa panahon na ito. Amen. Gayon pa man, tayo rin tuloy-tuloy din na patuloy na nagpapahayag ng mabuting balita. At sa lahat ng patuloy na sumasubaybay sa pangumagang pag-ibanghelyo, magandang umaga sa ating lahat. Ngayon, bago tayo magpapatuloy sa paksa natin, tayo ay aawit muna ng isang napakagandang himno na ang pamagat ay Once It Was a Blessing. Amen. Tama. Talagang ang pag-uulan na ito ay ang pagpapala nga daw. Pero hindi lamang ito yung pagpapala. Ngayon malalaman natin ang tunay na pagpapala. Yung Amen. himno natin na ito na pinamagatang Once It Was a Blessing, talagang napakaganda ng nilalaman ng himno na ito. Title pa lang is talagang pagpapala na. Amen. Yes. Kaya maganda bago tayo magsimula sa pang-umagang pag-iibanghelyong ito, ay matamasa natin ang nilalaman ng himno na ito. Ang himno pala na ito ay nasa himno number 513. Basahin ko lang yung unang stanza ng himno na ito, ano? Napakaganda. Sabi niya dito, once it was a blessing, now it is the Lord. Amen. Once it was a feeling, now it is His word. Amen. Now it is His word. Once His gift I wanted, now the giver on. Once I sought for healing, now Himself alone. So, yung chorus niya, sabi niya dito, in all forever. Amen. Only Christ I sing. Everything is in Christ, and Christ is everything. Praise the Lord. Amen. Si Hallelujah. Kristo ang lahat-lahat sa atin, Brother Ronald. Kaya napakaganda ng himno na ito at nawa, ma-enjoy natin yung nilalaman nito. Amen. Amen. Once it was the blessing, now it is the Lord. Once it was the feeling, now it is His word. Once His gift I wanted, now the giver own. Once I sought for healing, now Himself alone. All in all forever, only Christ I'll sing. Everything is in Christ, and Christ is everything. Once 'twas painful trying, now 'tis perfect trust. Once I have salvation, now the uttermost. Once 'twas easy
Amen. Hallelujah. Brother Sulben, Amen. talagang napakayaman ang nilalaman ng ating inawit ngayon lang, ano? Right. Ito'y tungkol sa pagpapala na natanggap natin mula kay Kristo. Amen. Si Kristo dumating sa atin bilang siya yung tunay na makalangit na pagpapala. Amen. Kita natin na sa awitin na ito, ang Panginoon, siya yung gamot, no? Siya yung lahat-lahat sa atin, siya yung salita, siya yung espiritu, siya yung Right. buhay na dumating sa atin. Amen. Sa awitin na ito, pinakita sa atin na sa pamamagitan ni Kristo, matamo natin kung ano ang ating kailangan. Amen. Hallelujah sa himno na ito, Brother Sulben. Amen. Praise the Lord sa nakakatama-tamasang himno na ito. So, darako na po tayo sa ating mensahe. Pero bago yan, ay bigyan muna tayo ng maiksing pananalangin ng ating kapatid na si Brother Chito Mapa. Halina Amen. at pakinggan natin ang kanyang panalangin. Amen. Amen. Magandang umaga, mga kaibigan, mga kapatid. Ngayong umaga, muli na naman tayo na makapakinig sa Ebanghelyo ito. Bago tayo magpatuloy, mga kakaibigan, manalangin muna tayo at samahan niyo ako sa panalangin ito. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat nga Panginoon. Salamat sa iyong salita na mapakinggan namin. At kami rin Panginoon ay sumampalataya sa iyo na ikaw ang salita ng buhay na Diyos. Panginoon, kaawaan mo rin kami kahabagan na sa aming pakikinig ay makiisa kami sa iyo. Na ang layunin ng iyong salita ay kami rin maligtas din Panginoon. Na ang kaligtasan namin ay naayon sa iyong mga pagpapala. Panginoon, kailangan ka namin na kami, ang salita mo na aming napakinggan ay aming maunawaan at kami ay magabayan sa araw-araw namin buhay, Panginoon. Lord, kalugdan mo kami na ang aming buhay ay nasa iyo, Panginoon. Na kami makapamuhay dahil sa iyong pagpili at pagtawag din sa amin bilang mga mananampalataya sa iyo, na kalugdan mo kami na maisilang din ang aming espiritu at maunawaan at magliwanag din sa salita na kung saan ang espiritong ibinibigay mo sa mga sumasampalataya sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, na kinukuha ka namin bilang aming buhay at kaligtasan. O Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat, Brother Chito, sa madamdaming pananalangin. So, bago tayo darako sa ating paksa sa umagang ito, magkaroon po tayo ng maikling baliktanaw sa nakaraang mensahe natin. Pagtapon sa luma para sa bago. Na-enjoy ko dito, Brother Ronald, yung versikulo na binanggit ng mga speaker, yung 2 Korinto 5:17. Binanggit niya doon na, if anyone is in Christ, he is in the new creation. The old things have passed away, behold, they have become new. So, kay Adan, tayo ay kabahagi ni Adan sa lumang nilikha. Ngunit, praise the Lord, in Christ, we are in the new creation. Amen. Ang luma ay pawang lumipas na. Kay Kristo ay tayo'y pawang bago na. So salamat sa Panginoon. Lahat man tayo ay kabahagi sa lumang nilikha kay Adan, dahil tayo mga inapo ni Adan. Ngunit praise the Lord, kay Kristo, tayo ay nasa bagong nilikha na. Amen. Hallelujah! We are in Christ, and in Christ we are in the new creation. Praise the Lord! Amen. Amen. Hallelujah. Tama, totoo nga na pag tayo na kay Kristo, tayo ay nasa bagong nilikha. Amen. Sa lumang buhay natin,
ah, yun yung buhay ni Adam na ito'y luma, ano? Amen. Kaya mabuti natanggap natin si Kristo at tayo ay dinala sa kabaguhan ng buhay. Amen. Kaya dahil dito, naitapon yung ating lumang pamumuhay at nadala tayo sa isang bagong pamumuhay na Right. nasa loob ni Kristo. Amen. Amen. Ngayon, mga kaibigan, mga kapatid, sa paksa natin ngayong umaga ay tungkol sa talaga pala akong pinagpala. Amen. Sa paksa na ito ay napaka-yaman ang nilalaman nito. Mm. Kahit, alam nyo, kahit sa panahon ngayon na nasa ECQ na naman tayo, na Oh Lord. nakukulong na naman tayo sa mga bahay. Pero Right. tama-tama habang kayo ay nasa loob ng iyong mga tahanan, tayo ay patuloy na makinig ng Ebanghelyo ng Panginoon. Amen. Kahit hindi maganda yung kalagayan natin ngayon dahil sa nangyayari sa panahon ng Mhm. pandemya, tayo pa rin ay pinagpala ng Panginoon. Amen. Okay, para sa paksa natin, yung mga kapatid na magsasalita ay sila ni Brother Rodolfo Ignacio at si Amen. Brother Mark Carino at yung pangatlong kapatid ay si Freddy Valdez. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. Magandang umaga po, mga kaibigan nakikinig sa inyong lahat. Ang ganda ng mensahe natin, ang ganda ng pamagat. Talaga pala akong pinagpala. Praise the Lord. Tayo ay mga pinagpala ngayong umaga. Pagkat marinig natin ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Ayan. Kaya mabanggit dito, mga kaibigan, no? Naramdaman mo ba na pinagpala ka? Yung ikaw ay magising lang sa umaga na nanghihinga pa, pinagpala ka na. Yan. Yung napansin mo ba na humihinga ka pa rin, gaya ng gusto mo? Mas pinagpala ka kaysa doon sa mga pumanaw itong linggo na to. Di ba? Maging sa yung mga karanasan na panganib. Nababagabag ka man sa kulungan kung nakulong ka. No? May panganib sa mga digmaan kung bagay, hindi niya naramdaman pa yung digmaan. Pero nakipagdigmaan tayo sa panahon ngayon ng pandemic, mga kaibigan. Diba? At mayroon ka pagdulos sa kagutuman. Diba? Pero mas maayos ka pa sa 500 milyong tao sa mundo kung hindi mo naranasan yun. Diba? Kung may pagkain ka, meron ka pasuot na damit, at bahay na matutuluyan, mas mayaman ka pa sa 70% ng populasyon sa mundo na to. Napakahirap ng buhay ngayon. Di ba? Pero praise the Lord, humihinga pa tayo. Yun ang ating pagpapala. Yun ang ating tunay na pagpapala. Dahil sa panahon ngayon, sabi rito, may 86 na bansa sa kasalukuyan nasa krisis ng pagkain. 800 milyon pa ang nagugutom na may kakulangan. Di ba? At 20% ang kulang sa pagkain. Di ba? Sa Africa, may tatlong bahagi ng mga bata nagdusa talamak na malnutrition. Kaya kung kayo, meron kayong pera sa bangko, meron kayong pera sa pitaka yung mairarango na kayo sa ngayon sa may 8% pinakamayaman sa mundo na to. Diba? Kung buhay pa magulang nyo at hindi sila hiwalay, kabilang kayo sa minority group na tinatawag dito. Binanggit niya rito. Kaya kung nakataas pa ang ulo, nakangiti ka at nagpapasalamat sa iyong puso, tunay na pinagpala ka pa rin. Di ba? Kaya salamat sa maraming taong pwedeng gumawa nito. Pero hindi nila ginagawa. Kaya, sabi rito, kung simple mo lang tapikin ang kapwa mo, ikaw ay totoong pinagpala na. Bakit? Dahil ang magagawa mo ay may kukumpara sa paggawa ng Diyos. Kaya praise the Lord. Kaya ngayon maaga, mga minamahal kong kaibigan, no? Kung napapakinggan nyo, no, sa mensahe ngayon, higit ka pang pinagpala pagkat madadatat mo ang salita ng Diyos. At mayroong posibilidad na matanggap mo, maranasan mo siya. Di ba?
Kaya ngayon, hindi ba mas pinagpala ka kaysa 2 bilyong tao rin sa mundo? Di ba? Dahil pinakinggan mo yung salita ng Diyos at ang pinag-usapan natin ay bagay ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sinabi rito, ikaw ay pinagpala. Tayo, kaya makita rito na kapag ganun, nakita mo to, may tutunghay mo yung ulo at sasabihin mo sa iyong sarili, seryoso, wow, pinagpala pala akong tunay. Lahat tayo, hindi lang ako, kayo rin. Sapagkat, ba't sabi kong pinagpala ako? Kasi nasa salita ko, yung mga bagay ng naisin ng Diyos at yung bagay ng gusto ng Diyos. Pinagpala rin kayo. Bakit? Natatanggap nyo yung mga bagay ng gusto ng Diyos. Diba? Buksan nyo lang yung puso, mga kaibigan. Maging seryoso tayo sa pakikinig. Diba? Kaya mga minamahal kong kaibigan, no? Sabi rito, sa Lucas 11:22, dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Kung ano inyong kakainin at iinumin. Maging ang inyong susuot na pananamit. Yan. Bakit? Di ba higit pa yung buhay kaysa pagkain? Tama. Mas magigit ang buhay kaysa pagkain kasi pagkain naluluma. Pero yung buhay, bagit mat isa lang yan, pero papahalaga natin dahil ito yung kailangan ng Diyos, yung buhay ng tao. Ito yung purpose niya. Para dahil nilikha niya ang tao dahil kailangan niya yung buhay ng tao. Di ba? At yung katawan, kaysa panamit, kailangan natin ng katawan. Kasi kailangan ng Diyos na maglilingkod sa Kanya. At kailangan niya, siya yung may kaharian siya, sa darating na panahon, kailangan niya mga tao ng kaharian. Kaya nangangailangan siya, kailangan kayo ngayon, mga kaibigan. Isa kayo sa mga kinawag at kinakailangan niya. Diba? Kaya kailangan nating ating mga katawan para ma-serve natin. At baka maging tao tayo ng kaharian. Kaya sabi dito, sa 31, subalit hanapin niyo muna ang kanyang kaharian at kanyang katwiran. At lahat ng bagay ito, idaragdag niya sa inyo. Kapag natanggap niyo ang Panginoon, bilang Diyos na tagapagligtas, ang ating Panginoong Hesus, lahat ng bagay na pangailangan natin, idaragdag na niya sa inyo. Di ba? Kaya kailangan, katanggap natin siya ngayon bilang buhay at tagapagligtas, kailangan natin hanapin yung kanyang kaharian. Yan, sabi niya rito. At yung mga bagay yun, alam niya na yun. Siya na magdaragdag nun, alam niya naman pangailangan dahil siya sa kanya galing lahat ng bagay rito sa lupa. Lahat ng nakikita natin, lahat ng ginagalawa natin, at lahat ng mga pinapasok natin sa ating katawan, galing sa Kanya. Ang kailangan lang niya natin, ang kailangan niya tayo, kailangan niya na sumunod tayo sa Kanya. Hanapin natin yung Kanyang naisin. Anong naisin niya? Ang gawain niya? Mapa sa kaharian. Yan. Praise the Lord. Kaya, sabi niya rito, huwag kayong mabalisa para sa araw ng bukas. Huwag tayong mabalisa sa araw ng bukas. Sapagkat ang araw ng bukas, ang mababalsa sa sariling to. Ibig sabihin, huwag natin problemahin yung problema. Problema niya ng bukas. Dahil yung problema, yung araw ng bukas, napakasama na talaga. Huwag tayong mamblema. Kaya, salamat sa Panginoon. Dahil lahat tayo ay higit na pinagpala kaysa sa maraming tao sa mundong ito. Kaya lahat ipoprovide niya sa atin kung tatanggapin natin siya. Kaya nais pa nga ibigay sa atin ng Panginoong Jesus yung makalangit na walang hanggang pagpapala eh. Kaya ngayon, hinihintay kayo ngayon ng Panginoon. Natanggapin nyo yung walang hanggang pinagpala. Yung walang hanggang pagpapala, makalangit na pagpapala. Yan. O anong pagpapala ito? Di ba? Kaya kailangan natin, kailangan tanggapin siya bilang buhay. Kailangan natin mapas sa kaharian. Alam niyo, kung gusto niyo bang mapas sa kaharian, mamaya makinig uli kayo. Sasabihin ng isang kapatid na susunod na magsasalita. Yan. Papaliwanag niya sa inyo kung paano matanggap ang kaharian Diyos. Yung tunay na pagpapala. Ang pinakamataas na pagpapala. Walang hanggang pagpapala. At wala na ikukumpara rito. Ito yung buhay na walang hanggan. At ito yung Diyos mismo. Kaya yung pangailangan natin, siya na ang bahala. Kaya sabi niya sa Matthew 4:4, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita na numutawi sa bibig ng Diyos. Kaya yung salita niya, kailangan natin ng spiritual na pagkain na tinapay. Siya yung tunay na pagkain. Tinapay na hindi nasisira. Tinapay ng buhay. Diba?
Kaya salamat sa Panginoon. Yung tinapay na kakain natin sa Panginoon, hindi ito galing sa yung hindi galing sa bakery. Yung tinapay ng buhay na ito ay galing sa makalangit na tinapay, makalangit na buhay. Ito ay galing sa Diyos. Ito yung salita ng Diyos. Kaya kailangan ang ating espiritu. Kailangan maisilang na muli tayo para makain natin yung espiritu na tinapay na to. Paano? Sasabihin ng kapatid sa atin ngayon, makinig kayong maigi. Maging seryoso tayo sa pakinig at papaliwanag niya kung paano yung matatanggap yung walang hanggang pagpala. Sapagkat tayo ngayon ay tunay na pinagpala. Praise the Lord. Yes, maraming salamat po sa inyo, Brother Boy, sa inyong paglalahad ng mensaheng ito. At magandang umaga po sa ating lahat, mga kaibigan. Gaya po na nabanggit ng ating kapatid, na kapag hinahayaan natin yung Diyos na mamuno o mamahala sa atin, bagamat tayo ay naghihirap, meron pa rin naman tayong kagalakan sa ating kalooban. At nagnanais yung Diyos natin na tayo ay ilipat mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At yung liwanag na binabanggit dito ay walang iba kundi yung kaharian ng kanyang anak sa pag-ibig. Ngayon naman sa bahagi ko, paano ba tayo papasok sa kaharian ng Diyos? Sabi sa 1:3-3 at 5 na kapag ang tao ay hindi naisilang na muli, hindi niya makikita yung kaharian ng Diyos. Tapos yung 5 ay pagpasok naman. Kaya kung ang tao ay hindi maisisilang na muli, hindi niya makikita at hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa katunayan, mga kaibigan, itong kapitulong ito, yung 3, ang kausap niya dito ay isang matuwid at naglilingkod sa templo. Ngunit ganun pa man, makikita natin at mapapansin natin na hindi sapat ito sa isang matuwid na tao at naglilingkod sa Diyos na ganito lamang yung kanya maging kinalalagyan. Kaya mga kaibigan, kung naisip nyo na tumutulong naman ako sa kapwa, meron naman akong mabuting puso, tingin ko papasok na ako sa kaharian ng Diyos, nagkakamali po tayo. Bigyan pansin po natin tong versikulong tong binabanggit sa 5. Ang ibig sabihin nito na ang tao, kung hindi siya maisisilang, maliban yung word na maliban, walang ibang paraan ang ibig sabihin, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Nangangahulugan na kahit mabuti ka pa, kahit matulungin ka pa, kahit yung puso mo ay malawak para sa anumang klase ng tao na kayang umunawa, ngunit kung ikaw ay hindi naisilang na muli ng tubig at ng espiritu, hindi ka makakapasok pa rin sa kaharian ng Diyos. Kaya binibigyan din natin tong salitang ito. Kaya dito, sa bagay na ito, kung gusto natin pumasok sa kaharian ng Diyos, kailangan natin maisilang ng tubig at ng espiritu. Walang ibang paraan, kundi yun lamang. At mapagtatanto natin, sa kaharian niya, siya yung naghahari dito. Siya yung namumuno. Siya yung gumagabay. Siya yung tumitingin at siya yung namamalakad. Kaya makikita natin kung ang buhay ng halaman ay mayroong buhay ng halaman. Ang buhay ng hayop ay mayroong buhay ng hayop. At syempre, tayo din mga tao may buhay din. Kaya meron din tayong buhay ng tao. Ngunit, kung tayo naman ang tatanungin, meron ka bang buhay ng Diyos? Yan. So, sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, tataglayin natin yung kanyang buhay. Kaya kapag tinanong tayo na bilang mga anak ng Diyos, taglay mo ba ang buhay ng Diyos? Oo. Kasi naisilang na muli ako ng tubig at ng espiritu. Kaya sa bagay na ito, mga kaibigan,
Tangi lamang ang buhay ng Diyos ang maaring maghari sa atin kung tataglay natin yun. Ibig sabihin nito, kung tayo ay bahagi sa kaharian ng Diyos, nangangahulugan na meron tayong buhay ng Diyos. Kaya kung kaibigan, matanong kita, tinataglay mo na ba ang buhay ng Diyos? Kung hindi pa, nawa magkaroon tayo ng pagbabago ng konsepto sa oras na ito. Marami sa atin ang nag-aakala na ang kaharian ng Diyos ay paparating pa lamang. Marami naman ang nag-aakala na yung kaharian ng Diyos yung ating magiging gantimpala. Pero ito, malinaw na binabanggit ng bersikulong ito, yung 3 at 5, na kahit sa oras na ito, ay maaari na tayong pumasok sa kaharian ng Diyos. At sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, ay magtataglay tayo ng dibinong buhay. At yung dibinong buhay na ito ay ang Diyos mismo na ibinigay niya sa atin. At yung Diyos na ito ay walang iba kundi si Kristo bilang walang hanggang buhay ng Diyos. Kaya nga, di ba, makikita natin yung bawat antas ng buhay meron dito sa lupa pag tinignan natin yung ating kapaligiran. Merong buhay ng halaman, merong buhay ng hayop, may buhay ng tao. Siyempre, hindi lamang yun. Merong mas mataas na antas na buhay. Ano ito? Yung buhay ng Diyos. Ang buhay ng Diyos ang pinakamataas na antas na meron dito sa lupa. Sapagkat ito ay nanggaling sa Diyos. Ngayon naman, kung bibigyan natin ng halimbawa kung anong klaseng buhay, kung titingnan na natin yung buhay ng hayop, ano bang meron sa buhay ng hayop? Kagaya nito, yung aso. Alam ko mga kaibigan, nakakita naman tayo ng aso. Kung titingnan natin yung buhay ng hayop, ano bang kakayahan nito? Hindi yung mamuhay siya bilang aso, tumahol, kumain, uminom. Pero pansinin niyo yung aso, no? Hindi naman siya nagkakaroon ng kabalisahan. Wala namang problema. Aso siya. Mababang uri ng buhay. O tayo naman mga tao. Ito yung nakapagtataka eh. Tayong mga tao, may buhay tayo ng tao. Pero bakit ganun? Maraming kabalisahan. Bakit ganito na yung kalagayan natin na punong-puno tayo ng problema? Wala tayong kapayapaan. Bakit ganito? Kasi yung buhay ng tao ay buhay na magulo. Kasi nasa kadiliman ito. Kaya mayroong pangangailangan na tayo mga tao, kaibigan, tayo mismo, ay dapat lumipat sa kaharian ng Diyos. Yung hinahanap natin ay matatagpuan natin sa kaharian ng Diyos. Kaya kung ikaw, kaibigan, hindi ka naisilang na muli, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tangi lamang yung ating pagkasilang na muli ng tubig at ng Espiritu ang magiging paraan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lamang yun. Sa pagpasok natin sa kaharian ng Diyos, aalisin niya tayo sa magulong buhay na punong-puno ng problema, nasa kadiliman, kaguluhan. Siyempre, makita naman natin kabulukan. Ayan. Kaya sa mga nakikinig sa umagang ito, nawa nabigyan linaw tayo na kung paano tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ito yung pagpapalang makakamit natin mula sa Diyos. At talagang pinagpala tayo mga kaibigan. Kasi sa oras na ito, pwede ka nang pumasok sa kaharian ng Diyos. Huwag mo nang pag-isipan pa, kaibigan. Kung tayo ay tinatanong ng Diyos kung nais ba natin na pumasok sa kanyang kaharian, dapat ang sagot natin ay mabilisang oo. Kaya kaibigan, salamat sa oras na ito at sa inyong pakikinig sa akin. Ngayon, ipagpapatuloy naman ng ating kapatid para mas lalo pa natin matanto kung ano ba talaga yung totoong pagpapala, mga kaibigan. Kaya bigyan lamang po natin ng oras yung susunod na magsaseta. Amen.
Napakaganda ng ating mensahe ngayon mga kaibigan. Unang punto na ipinakita sa atin ay ang kaharian ng Diyos. At ang nais ng Diyos ay siya ang maghari sa atin. Pero dapat natin makita na ang kaharian na ito ay may kinalaman sa buhay. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, dahil tayo ay naisilang na muli, taglay na natin ngayon ang buhay ng Diyos at nabibilang na sa kaharian ng Diyos. At ang buhay na mismo ng Diyos ang nagre-regula sa atin sa kung ano ang dapat nating ipamuhay. Amen. Kaya makikita din natin sa Galatia 3:14, binabanggit na upang ang pagpapala ni Abraham ay dumating sa mga hentil sa loob ni Hesukristo upang tanggapin natin ang pangako ng Espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat nating makita na ang pagpapala ng Diyos na binabanggit sa bersikulong ito ay ang ating espiritu. Marahil ang iniisip natin na pagpapala sa bersikulong ito ay mga material na bagay. Pero ang pangako ng Diyos kay Abraham ay ang ibigay ang kanyang sarili mismo sa kanyang mga piniling tao. Maging si Pablo, di ba? Binanggit niya sa Filipos 3:8. At ang lahat ng bagay ay inako ring kalugihan, alang-alang sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ibig sabihin, para sa Kanya, lahat ng bagay maliban kay Kristo ay isang kalugihan, isang basura. Kaya kung tatanungin ako kung ano ang tunay na pagpapala, maaaring sabihin natin ang ating buhay may asawa, buhay may pamilya, ang ating mga napagtagumpayan sa buhay, yung ating kayamanan, katanyagan, at maging yung ating kalusugan. Pero mga kaibigan, ito ay mga pansamantalang bagay lamang at maaaring maluma. Amen. Ang ating tunay na pagpapala, ito ay ang Diyos mismo. At paano natin ito matatanggap? Paano natin ito mararanasan at may papamuhay? Ito ay may sasakatuparan lamang sa kanyang pagiging ang Espiritu. Kaya purihin ng Panginoon. Siya ay nagdaan sa maraming proseso upang may pamahagi niya ang kanyang sarili sa atin para siya ay ating matamasa at maranasan. Ang Espiritu na ating nararanasan ngayon, mga kaibigan, ay ang naprosesong Diyos. Siya bilang Diyos ay nagsakatawang tao, namuhay siya dito sa lupa bilang kumpletong Diyos at perpektong tao. Siya ay namatay, pero hindi dito nagtatapos. Sinasabi sa unang Korinto 15:45, ang huling Adam ay naging espiritong nagbibigay buhay. Sa kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli, siya ngayon ay naging ang espiritong nagbibigay buhay na handang pumasok sa atin. Kaya mga kaibigan, ano ang kailangan nating gawin? Bilang siya na ngayon ay ang naprosesong Diyos, maaari na natin siyang matamasa at maranasan sa praktikal na paraan. Binabanggit sa Roma 10:9, kung iyong ipapahayag ng iyong bibig, Panginoong Jesus, at sasampalataya ka sa iyong puso na ibinangon siya ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Purihin ng Panginoon. Kaya kung tayo ay tatawag sa pangalan ng Panginoon ng may kaakibat na pananampalataya, tunay nga mga kaibigan na matatanggap natin ang tunay na pagpapala. Kaya mga kaibigan, sabayan niyo ako sa pagtawag sa pangalan ng Panginoon ng 3 beses. Ganito lamang po, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus. Amen. Kaya mga kaibigan, samahan niyo rin ako na manalangin. At ang panalangin na ito ay akuin din nating panalangin. Amen. Salamat Panginoon. Ikaw ang tunay naming pagpapala. Salamat sa iyong layunin para sa amin. Salamat Panginoon dahil ikaw ay dumaan sa mga hakbangin upang ikaw ay aming matanggap bilang aming pagpapala. Nawa Panginoon ay gawin mong bukas ang bawat isa sa amin
upang ikaw ay tanggapin naming mga upang ikaw ay tanggapin namin ng buong buo bilang ang aming buhay. Tunay na ikaw lamang ang makapagbibigay ng kasiyahan sa amin. Kaya purihin ka, Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat mga kapatid sa inyong mayamang pagsasalamuha ngayong umaga tungkol Amen. sa talaga pala akong pinagpala. Kaya na-enjoy natin yung pagsasalita ng Panginoon ngayon na natanggap natin na kung paano tayo pinagpala dahil natanggap natin yung Espiritu ng Panginoon. Amen. Itong pagpapala na ito ay ito yung pangako ng Panginoon kay Abraham, yung Espiritu. Right. At maliban doon, pinagpala din yung mga tao na naisilang sa buhay ng Diyos kasi sila ay makapamuhay sa loob ng kaharian ng Diyos. No? Amen. Kaya ang tunay na pagpapala, hindi ito kung mahirap tayo or mayaman. Yung mga mahirap, hindi pinagpala. Tapos yung mga mayayaman, pinagpala. Hindi doon nakabase ang pagpapala. No? Ang pagpapala ay mula sa makalangit na pagpapala na natanggap natin mula sa Panginoon. Amen. Then, Brother Solven, ngayon, mayroon tayong mga magpapatotoo ng mga kapatid. Amen. Salamat, Brother Ronald, na ang tunay na pagpapala ay walang ibang nga, kundi ang Diyos mismo na ating natanggap. Para mas higit pa nating matamasa yung mga pinalaya ng ating mga tagapagsalita, mas patunayan pa ito ng mga kapatid natin na magpatotoo kung paano ba talaga nila natanggap ang tunay na pagpapalang ito. So, pakinggan po natin si Sister Annie Ramos at maging si Sister Evelyn Di Macali. Halina at pakinggan natin ang kanilang patotoo. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, kaibigan at kakilala. Ako si Sister Annie Ramos mula sa North Caloocan, Hall 2. Mula sa paksa natin na talaga pala akong pinagpala, marami sa atin sigurado sasang-ayon sa akin na tayong lahat sa araw na ito ay pinagpala. Bakit? Kasi tayo ay makakapakinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Panginoon. Sa literal na pagkakaintindi natin sa salitang pagpapala, ito ay ang mga material na bagay, gaya ng pagkakaroon ng magandang bahay, pagkakaroon ng magandang damit, pagkakaroon ng magandang propesyon, pagkain na masasarap. Salamat sa Panginoon. Subalit hindi lahat ay nagkakaroon o mayroon nito. Purihin ang Panginoon. Marahil na itanong na ba natin sa ating mga sarili, mga kapatid, na tayo ba ay pinagpala. Salamat at purihin ang Panginoon dahil sa ating buhay, kung tayo ay nagigising sa umaga, praise the Lord mga kapatid, tayo ay maswerte dahil tayo ay hanggang ngayon ay may buhay pa. Salamat sa Panginoon kung tayo ay nakakakain, nakakapagsuot ng maayos na kasuotan, tayo ay pinagpala mga kapatid. Ngunit sa ating buhay, ano ba talaga yung tunay at malalim na kahulugan ng pagpapala, na pinagpala? Ang makamit at matanggap natin, masumpungan natin ang buhay ng Panginoon ay yun ang tunay na pinagpala. Salamat sa Panginoon, hindi lamang sa mga bagay sa mga material na bagay. Ang pagpapalang ito ay nakakamit natin. Kaya mga kapatid, kaibigan, kakilala, na sana masumpungan nyo rin ang tunay na pagpapala. Ito ay ang makamit natin ang buhay ng ating Panginoon. Hindi lamang sa oras na tayo ay may mga pangangailangan, tayo ay lumalapit sa Kanya. Ngunit sa araw-araw natin, pamumuhay, na tayo hanggang ngayon ay merong paghinga, may chance tayo na magkaroon at masumpungan natin ang tunay na pagpapala. Ang pagpapalang ito ay nakamit ko, actually matagal na po. Ngunit
Salamat sa Panginoon, ang pagpapalang ito ay hanggang ngayon ay nararanasan ko. Masasabi kong ang aking buhay ay hindi naman talagang sobrang matagumpay. Ngunit yung pagpapalang ito ay tumatawid at sumasapat sa akin. Sabi nga, ang lahat ng bagay dito, ang lahat ng mga bagay ay nawawala. Ngunit ang magkaroon, makilala at masumpungan ang tunay na pagpapala, yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yun ay hindi na mawawala sa atin magpakailanman. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Nawa ang pagpapalang ito na nakamit ko ay makamit ninyo rin. Salamat sa Panginoon. Amen. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si Evelyn Cruz de Macale, ang inyong kapatid na nabigyan ng pagkakataon upang magbigay ng pagpapahayag sa inyo. Salamat sa Panginoon. Purihin siya. Purihin siya sapagkat ako ay kanyang pinagpala. Totoo po, ako ay kanyang pinagpala. Sa aking pagising pa lang sa umaga, isang pagpapala kasi ako ay may kalakasan na may mabuting pakiramdam. At ang aking buhay ngayon ay mula sa Kanya. Salamat, Panginoon. Salamat. Ako ay pinagpala dahil simula nang ako ay nabawi. Nabawi niya na. Ay ako ay nawala na. Inalis niya ako sa lumang pagkatao ko at tungo sa bagong pagkatao. Nakita ko na marami siyang binabago. Unti-unti po, ipinaunawa niya sa akin ang pagiging tunay na Kristiyano na patuloy na maglilingkod at magmamahal sa Panginoon. Kaya salamat sa buhay na meron ako ngayon. Punong-puno ng pagpapala sa pagkakabawi niya sa akin. Kasama na rin ang aking asawa, ng aking mga anak, ng aking mga kapatid, pamangkin, gayon din po yung mga apo ko doon sa gawain ng mga bata. Gayon din yung mga kakilala at kaibigan ko, Panginoon. Ang mga tinuturing ko na bahagi ng aking pamilya. Kasama po sila sa nabawi. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi tuwing kami magkikita, hindi lang po kami nagkakwentuhan, kami po ay binigyan ng pagkakataon magkaroon ng salamuha. At magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya na ito. Salamat sa pagpapala na sa panahon ng pandemic, wala po sa amin ang nawala. Nanatili po kaming buo, nanatili po kami magkakasama, at hindi po kami nawawala ng pagkakataon na makapaghanap buhay, may kita kahit paano, may nakakain. Yung po, sapat na. Ginawa niya lang kaming simple. Magkaroon ng simpleng buhay para sa Kanya. Protektado niya kami, iniingatan niya kami. At patuloy din po ang pagpapala sapagkat simula nung kami ay nabawi sa awa ng Panginoon, yung mga kapatid na nag-aya ay patuloy na nangangalaga sa amin. Kasama ng mga bagong kapatid na patuloy na nag-aaruga sa amin. Na dama mo na may punong-puno ng pag-ibig mula sa iyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa pagpapala sa matagal na panahon na kami ay wala pang apo. Senior na po ako. Purihin ng Panginoon po. Kami ay binigyan niya ng pagkakataon. Inayos niya muna lahat. Binigyan niya kami ng pagkakataon na magkakaroon ng karagdagang member ng family. 2 magiging Kristiyano sa aming pamilya. Kaya purihin ka, Panginoon. Napakabuti mo. Alam na alam mo kung kailan mo ibibigay ang mga kahilingan namin. Marami pong ibinigay ka ngayon. Maraming pagpapala. Hindi ko na po babanggitin. Pero ang mahalaga, narito ka sa aking puso. At ako ay nasa iyo.
Nawa, Panginoon, ibigay mo sa amin ang patuloy na awa at pagmamahal na iyon. So, yun po, napakasarap mabuhay na kasama ka, Panginoon. Kaya mga kapatid, maging sa inyo po, salamat at meron tayong buhay eklesiya. Meron tayong ngayong paraan upang higit na makalapit sa Panginoon. Kaya maraming salamat. Purihin ka, Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat sa dalawa nating kapatid na sister na nagpatotoo. Ngayon, mga kaibigan, talaga pala tayo'y pinagpapala. No? Mga minamahal na kaibigan, Amen. naramdaman nyo ba na kayo ay pinagpapala ngayong umaga? Na sa kabila ng ganitong sitwasyon, kahit tingnan natin yung kapaligiran, maraming tinatamaan ng mga sakit, lalo na itong COVID na ito. Right. At dahil sa virus na ito, maraming mga taong sila'y nagpahinga na, nauna sa atin. Pero tayo nandito, mga buhay pa, masasabi pa rin natin na tayo'y pinagpapala kasi tayo ay humihinga pa. Amen. Kaya sa kasalukuyan, pag tiningnan natin yung sitwasyon sa buong mundo, no? Mga kaibigan, talagang sa panahon ngayon, dahil sa pandemic na ito, maraming mga tao na nakaranas ng mga paghihirap. Right. At mayroon din naman mga tao na dahil mayroon na silang ipon, masasabi natin na hindi rin sila kapos sa buhay. At masasabi natin na mayroon silang pera. Kaya pinagpala din sila. Gayon pa man, anumang kalagayan natin ngayon sa buhay, may pera or walang pera, nagugutom or hindi, sa totoo lang, tayo pa rin ay pinagpala. No? Kasi dahil nandito pa rin tayo, nabubuhay, at habang nabubuhay tayo, mayroon tayong pag-asa. No? Amen. Kaya sa paksa na ito, talaga pala akong pinagpapala. Alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang tunay na pinagpapala ay yung mga tao na nakatanggap sa buhay ng Panginoon. Amen. Doon sa John 3:3 may nabanggit doon, Brother Solben, na maliban na ang tao ay panganak sa tubig at espiritu, siya ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Right. Kaya sa buhay natin bilang mga tao, napakahalaga na makita natin na dito sa lupa, walang permanenteng buhay dito. Pero mayroon tayong hangad na magkaroon tayo ng buhay ng Diyos para tayo ay makapamuhay sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, pag pinag-usapan yung tungkol sa kaharian, ito'y may kinalaman sa buhay. Amen. Katulad ng kaharian, buhay ng halaman, sila ay nabubuhay sa kaharian ng mga halaman. Yung kaharian ng mga hayop, sila ay nagkaroon ng buhay ng hayop, kaya sila ay nabubuhay sa kaharian ng mga hayop. Tapos tayong mga tao, mayroon tayong buhay ng tao, kaya nandito tayo sa kaharian ng mga tao. Pero ang Diyos, mayroon din siyang kaharian. Amen. Na para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, kailangan natin na matanggap ang buhay ng Diyos. Amen. Pag natanggap natin ang buhay ng Diyos, yun yung tunay na pagpapala na ninais ng Panginoon na matanggap natin. Right. Amen. Brother Solben? Amen. Tama ka, Brother Ronald. May nabanggit ka kanina na ECQ na naman tayo. Maraming mga tao na namang nababalisa, nagugutom, diba? Pero salamat sa Panginoon na siya yung Diyos na nagpapala sa atin. Marami ng taong lumipas, mga nabawian na ng buhay dahil sa virus na kumakalat na naman na ito. At ngayon ay dumadami na naman. Ngunit salamat sa Panginoon sa pagising natin sa umaga.
nandito na naman tayo nakikipagbaka para labanan ang bagay na ito. Isang pagpapala na tayo magising na buhay pa. Kailangan lamang natin na matanto na tayo ay nabubuhay pa sa mundong ito. Kaya ang Panginoon ay talagang tunay ngang napakabuti niya sa atin. Tayo ay Amen. napipreserve niya pa rin sa buhay na ito, sa kalagayan natin, na sitwasyon na kinakaharap. Ay talagang, kung wala tayong buhay ng Diyos, talagang tunay na talaga ay bibigay na tayo. Ngunit tama ka, Brother Ronald, ang tunay na pagpapala ay walang iba kundi ang Diyos mismo na dapat nating matanggap. Kaya sa umagang ito, mga kaibigan, mga kapatid, mga taga-subaybay at masugid naming nakikinig, salamat sa Panginoon na dapat tanggapin natin ang buhay ng Diyos. Dahil ang tunay na pagpapala, bagamat nai-enjoy natin yung mga pisikal na bagay, ay walang iba kundi ang buhay ng Diyos. Amen. At kung nais natin na matanggap o matamasa ang buhay ng Diyos na ito bilang ang tunay na pagpapala, ay kailangan natin makapasok sa kaharian ng Diyos. At ano ba ang paraan, Brother Ronald, para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos? Kailangan lamang natin na sumampalataya sa Kanya. Amen. Alam natin na ang Diyos mismo ang buhay na dapat na matanggap natin at siya ay mayroong kaharian. At bago tayo makapasok doon, ay kailangan lamang natin sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Kaya para matanggap ito, Brother Ronald, may mga proseso siyang pinagdaanan para Yes, matanggap natin kung ano ang Diyos na ito bilang ating pagpapala. Ano ba yung mga proseso na ito, Brother Ronald, para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos at maranasan ang tunay na pagpapala na walang iba kundi ang Diyos mismo? Purihin ang Panginoon. Amen. Yes, tama. Ang Diyos mismo ang tunay na pagpapala. Alam mo, Brother Sulben, para sa ating mga kaibigan na nanonood ngayon at nakikinig sa atin, marami namang mga bagay na masasabi natin na dito sa mundo na kasi ang mga tao ngayon, sasabihin nila, pinagpala ako kasi nagkaroon ako ng talino. Mayroon ding iba na pinagpala ako kasi naabot ko yung bachelor degree. Mayroon din nagsasabi na pinagpala ako kasi successful ako sa aking negosyo. Maraming mga sinasabing pagpapala na nai-enjoy ngayon ng maraming mga tao. Pero itong mga pagpapala na ito ay mga temporal lamang na pagpapala, no? Right. Alam mo, kahit si Abraham, siya ay pinangakuan ng Diyos ng pagpapala. Amen. At makita natin na sa pamumuhay ni Abraham, siya ay mayaman, sagana sa kanyang mga pag-aari, na marami siyang mga hayop. Na masabi natin na hindi naghihirap si Abraham. Pero yung pinangakong pagpapala ng Diyos kay Abraham, hindi pala yun yung kung ano yung natatamasang kayamanan ni Abraham. Ang pangako ng Diyos kay Abraham, yung pagpapala ng Espiritu. Amen. Kaya alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, dahil dito sa pangako ng Diyos, yung tungkol sa pagpapala ng Espiritu, ito yung dahilan kaya yung ating Panginoon, dumaan siya sa hakbangin, no? Na dati-rati yung Diyos natin sa kalangitan lang siya, pero isang araw siya ay nagsakatawang tao, nabuhay dito sa lupa ng 33 and 1/2 years, tapos napako sa krus, namatay, and then nabuhay na muli. At pagkabuhay niya, siya yung nagiging espiritong nagbibigay buhay Right. para matanggap ng mga tao na sumasampalataya sa Kanya. Amen. Yung espiritu na yun yung pangako ng Diyos kay Abraham na pagpapala na matanggap ng binhi ni Abraham. Amen. Kaya purihin ang Panginoon na ngayon pala, ang tunay na pagpapala ay yung espiritu na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Pag tinanggap natin yon, natanggap din natin ang makalangit na pagpapala na ito. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tama nga, Brother Ronald.
Talagang marami kang binanggit kanina tungkol sa mga bagay ng pagpapala. Pero ang tunay pala na pagpapala ay matanggap natin kung ano ang Diyos mismo. Kaya pag natanggap na natin ang Diyos na ito, masasabi pala natin na tunay nga tayo ay pinagpala. Saka pa lamang natin masasabi na tayo ay pinagpala nga kung tayo Amen. tinanggap natin ang buhay ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, o mga taga-subaybay ng pang-umagang pag-iibanghelyong ito, nawa, wag tayong magsawang makinig sa mga salita ng Diyos para masigit pa nating matanto kung ano ang naisin ng Diyos sa atin. Kaya sa umagang ito, sa mga nakinig at nahuli ng pumasok sa ating pang-umagang pag-iibanghelyo, mabubuod po natin ang mensahe na ito sa maikling video clip na inihanda para sa atin. Halina, Brother Ronald, at tamasahin natin ang video clip para sa pagbubuod ng paksa ng ating pinamagatan na talaga pala akong pinagpala. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Talaga pala akong pinagpala. Minamahal na kaibigan, nararamdaman mo bang pinagpala ka? Kapag nagising ka sa umaga at napansin mong humihinga ka pa rin gaya ng gusto mo, mas pinagpala ka na kaysa sa mga pumanaw ngayong linggo. Kung hindi mo pa naranasan ang panganib ng digmaan, ang pagkabagabag ng nakakulong, ang matinding paghihirap mula sa torture at pagdurusa mula sa gutom, mas maayos ka pa kaysa sa 500 milyong tao sa mundo. At kung may pagkain ka sa ref, sapat na damit na maisusuot, at bahay na matutuluyan, mas mayaman ka na kaysa sa 70% ng populasyon sa mundo. Ayon sa UN World Food Day Statistics, may 36 na bansa sa kasalukuyan ang nasa krisis sa pagkain. 800 milyon pa ang nagugutom na may kakulangan partikular lalo na sa mga third world na bansa. Sa mga umuunlad na bansa, 20% ang kulang sa pagkain. Sa Afrika, 1/3 bahagi ng mga bata ang nagdurusa sa talamak na malnutrisyon. At sa buong mundo, 6 na milyong bata sa preschool ang namamatay dahil sa gutom kada taon. Kung may nakadeposito ka sa iyong bangko, pera sa iyong pitaka, mairarango ka na ngayon sa 8% pinakamayaman sa mundo. Kung buhay pa ang mga magulang mo at hindi sila hiwalay o diborsyado, kabilang ka pa sa minority group. Kung nakataas ang iyong ulo, nakakangiti at nakapagpapasalamat sa iyong puso, ikaw nga ay tunay na pinagpala. Dahil bagaman maraming tao ang pwedeng gumawa nito, hindi nila ginagawa. Kung kaya mong hawakan ang kamay ng iba, yakapin ng isang tao, o simpleng tapikin ang balikat ng iyong kapwa, ikaw nga ay totoong pinagpala. Dahil ang magagawa mo ay maikukumpara sa paggawa ng Diyos. Minamahal na kaibigan, kung nababasa mo ito, kung gayon, higit ka pang pinagpala. Hindi ba mas pinagpala ka kaysa 2 bilyong tao sa mundo na hindi nakakabasa? Kung nakikita mo ito, naway itunghay mo ang iyong ulo at sabihin mo sa iyong sarili ng seryoso, "Wow, sobra pala akong pinagpala." May isang sipi sa Biblia na nagsasabing, "Dahil dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin, ni tungkol sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba't higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Subalit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Kaya huwag kayong mabalisa para sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ang mababalisa sa sarili nito. Sapat na sa bawat araw ang sarili nitong kasamaan." Minamahal na kaibigan, hindi lang tayo higit na pinagpala kaysa sa karamihan ng tao sa mundo. Nais pa ngang ibigay sa atin ng Panginoong Hesus ang makalangit na walang hanggang pagpapala, na siyang ang walang hanggang pinagpalang buhay. O ano ngang pagpapala ito?
Amen. Hallelujah, Brother Solben. Amen. Napakabilis ng panahon, ano? Tama. Hindi namamalayan na naka-1 oras na rin pala tayo. Mhm. Mga kaibigan, mga kapatid, salamat sa inyong pakikinig at sa patuloy niyong pagsubaybay. At dito sa paksa natin na talaga pala akong pinagpala, kung gusto niyo pang mapayaman itong paksa na ito, maaari niyo po kaming kaugnayin Mhm. dito sa mga sumusunod na sa katulad ng mayroon kaming Google account na http://churchincaloocan.org. Amen. Sa Gmail account naman namin na churchincaloocan@gmail.com. Amen. At sa Facebook account namin na The Church in Caloocan. Ganun din, mayroon din kaming mga telephone number na pwede kayong tumawag para kaugnayin kami. At ito yung telephone number namin, 8293-9960 at saka 8362-0796. Amen. Purihin ng Panginoon na ngayong umaga talaga tayong pinagpala sa paksa na ito. Amen. Brother Solben? Salamat, Brother Ronald. Tunay nga tayo ay pinagpala sa umagang ito. So, para sa aming mga masugid na taga-subaybay, sa susunod po ay huwag tayong mawawala. Magkaroon po tayo ng alternate na pang-umagang pag-iibanghelyo at sa susunod naman po ay mapapakinggan po natin yung online shepherding. Magkakaroon po tayo ng alternate sa gospel message giving at saka yung online shepherding. At ito po yung ating matutunghayan sa susunod na linggo po, sa ating lingguhang pag-iibanghelyo. Sa darating na linggo po, ang pamagat ng ating paksa pala ay pagkaalam na ikaw ay ligtas na. Amen. So, po tayo mawala para mapatunayan at matiyak natin na tayo ba talaga ay ligtas na? Abangan po natin ang topic natin sa darating na linggo. So, bago sa pagtatapos ng umagang ito, awitin natin, Brother Ronald, yung himno na inawit natin sa simula ng sa simula kanina, ang himno 513. Amen, amen. Habang inaawit po natin ito, pagkatapos po ng pag-awit ng himno na ito, ay gudyat na rin na pansamantalang matatapos yung ating pang-umagang pag-iibanghelyo. Dahil sa susunod, ay ipagpapatuloy pa rin natin ang lingguhang pang-ibanghelyo, lalo na yung topic natin ay pagkaalam na ikaw ay ligtas na. Huwag tayong mawala. Sa muli, magkita-kita tayo mga kapatid, mga kaibigan at mga masugid na taga-subaybay sa umagang ito. Amen. Brother Ronald, amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Bye-bye. See you next week. Amen.